Eto na po. Ano ba yung mga industriya na pinapayagan sa ECQ, sa Modified ECQ at sa GCQ? Sa lahat po yan, allowed itong tinatawag nating Category 1. Ano ba ho yan? Agriculture, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods gaya ng pagkain and beverages, hygiene, medicine and vitamins, medical products, pet food, feeds and fertilizers. Yung mga hospital, syempre, mga clinics, mga dermatological, dental, optometric, and eye, ear, nose, and throat. Yung essential retail, mga groceries, markets, and drugstores. Laundry shops, food preparation and water refilling, take-out and delivery only. Logistics service providers, cargo handling, warehousing, tracking, and shipping line, and delivery services. Lahat po yan allowed kahit ECQ, Modified ECQ, or GCQ. Category 1. Kasama rin po sa Category 1, yung utilities, power, energy, water, telecoms, aircon, water collection, supply, waste management, sewerage, except po yung septic tank emptying, but including pest control, garbage collection, repair and installation of machinery and equipment, telecommunication companies, energy companies, gasoline stations, construction workers accredited by the DPWH to work on facilities for healthcare and for risk reduction, manufacturing companies and suppliers of products necessary for construction, and media establishments. Category 2, ito po yung meron na pong mga distinction. Yung Category 2 po, yung mga negosyo gaya ng beverage, yung alcoholic drinks, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, wearing apparels, tobacco products, paper and paper products, rubber and plastic products, coke and refined petroleum products, other non-metallic mineral products, computer, electronic, and optical products, electrical equipment, machinery and equipment, motor vehicles, trawlers and semi-trawlers, other equipment, transport equipment, and others, bawal po sa ECQ. Pero sa Modified ECQ, itong mga industriya na binasa ko po ay po pwede na. At syempre po, dahil pwede na sila sa Modified ECQ, pwede rin sila sa GCQ. Yung semento at steel, pwede naman po yan sa ECQ, pero kinakailangan 50% work from home, 50% work on-site. Ngayon po, sa Modified ECQ at sa GCQ, pwede na po yan. Yung mining and quarrying, pwede po yan sa lahat ng zona. Yung electronic commerce companies, pwede na po yan sa lahat ng quarantine. Yung postal, courier, and delivery service, sa lahat po ng quarantine areas, pwede po yan. Yung export-oriented companies po, pwede rin. At yung real estate activities, pwede lang po sa ECQ at Modified ECQ ang leasing. Pero ang pagbebenta, pwede na po sa GCQ area. Huwag po kayong mag-alala, ipapaikot po namin itong PowerPoint presentation na ito para meron kayong guide. Sa susunod na category po, Category 2 pa rin, yung public and private construction projects that are essential, well, ngayon po, allowed na po siya, no, dahil na-amendahan na nga yung ating guidelines. So, allowed na siya sa ECQ, allowed na po siya sa Modified ECQ, pero dapat yung mga small-scale projects ay hindi pa rin allowed. So, ito yung mga major projects ang ina-allow lang po, at allowed na po siya sa GCQ. Yung repair of computers, personal and household goods, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Housing service activities, allowed po sa lahat ng quarantine areas. Yung office administration and other support, hindi po siya allowed sa ECQ, pero ngayon allowed na po siya sa Modified ECQ, pero kung po pwede po, 50% on-site, 50% work at home, pero allowed na po siya sa GCQ. Yung special accommodation for healthcare workers, OFWs, workers in permitted sectors, and non-OFWs. Ibig sabihin po, yung mga room sa hotel, no? Pwede po siya sa ECQ, sa Modified ECQ at GCQ, pero hindi po siya pwedeng magbukas for tourism. Para lang po sa mga healthcare workers, OFWs, at mga manggagawa. Now, yung mga accommodation for guests, well, 50% lang po sila inaalaw, pero meron pong qualification. Allowed lang po yan sa long-term booking
for as long as meron silang booking effective May 1 dito lang po sa Luzon. Siyempre naman po, yung funeral and embalming services, allowed po sila, pero wala pong funeral parlors kasi hindi pa rin po allowed ang lamay sa ECQ at sa modified ECQ. Allowed po ang lamay sa GCQ. Ang mga vet clinics, allowed po sila pero 50% sa ECQ and modified ECQ, pwede na sila mag 100% sa GCQ. Ang security and investigative activities, 50% po sa ECQ, 50% din sa modified ECQ, allowed po sila sa GCQ. Category 2 pa rin po yung mga BPOs. Yung work from home, on-site or near-site accommodation or point-to-point shuttles. Ibig sabihin, 50% pa rin, in-encourage natin sila na work from home, pero kung mayroong magtatrabaho, kailangan mayroong shuttle service o di kaya malapit ang tirahan, allowed po yan sa ECQ, allowed po sa modified ECQ, allowed po sa GCQ. Mga bangko, allowed po sila sa lahat ng quarantine. Yung capital markets po, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other financial services, gaya ng money exchange, insurance and non-compulsory pension fund, hindi po sila allowed sa ECQ pero bukas na po sila ngayon sa modified ECQ. So yung mga insurance, pwede na rin po, marami nagtatanong rin yan. Pero 50% din po. 50% work on-site, 50% work at home. Sa GCQ, pwede na pong 100%. Legal and accounting, di po sila allowed sa ECQ. Pero ngayon, 50% work at home, 50% on-site, at ma-allowed po sila sa GCQ. Ang management consultancy activities, gaya ng mga abogado at accountant, hindi po pwede sa ECQ. 50% capacity sa modified ECQ, 50% work at home, at allowed po sila sa GCQ. Ang mga arkitekto and engineering services, technical testing and analysis, hindi po sila po pwede under ECQ. 50% on-site, 50% work at home, allowed na po sa modified ECQ, at allowed po sila sa GCQ. Scientific and research development, ganun din po. Hindi pinagbabawal ng ECQ. 50% work on-site na ngayon at 50% work from home under modified ECQ at allowed din po sila sa GCQ. Sa suma total po, talaga naman pong marami nang nabuksan na sektor ng ating ekonomiya. Sa category 3, ito po, karamihan nito, hindi po pwede nung ECQ. Ngayon po pwede na sa modified ECQ. Anong mga ehemplo po? Advertising and market research, computer programming, publishing and printing activities, film, music, and TV production. Pero nakikita niyo po, yellow. Ibig sabihin, 50-50 pa rin. 50% work on-site, 50% work at home. Pero pag GCQ na, pwede na po silang magtrabaho. 100% on-site. Preferably, meron pa rin work from home. Yung rental and leasing, other than real estate po, yung mga rent-a-car, equipment for permitted sectors, allowed naman po yan sa lahat ng quarantine areas. Yung employment activities, yung mga recruitment and placement for permitted sectors, allowed po sila sa lahat ng quarantine areas. Yung other activities, gaya ng photography, fashion, industrial, graphic, and interior design, allowed po sila 50-50 sa modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ganun din po ang wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles and bicycles, excluding their parts and components. Sa ECQ hindi po allowed. Ngayon po sa modified ECQ po pwede, pero 50-50 pa rin po. 50% work on-site, work at home, at ma-allow na sila sa GCQ. Yung repair of motor vehicles, motorcycles and bicycles, hindi po pwede sa ECQ. 50-50 na ngayon under modified ECQ at allowed po sila sa GCQ. Ano pa po yung mga pwede na ngayon sa modified ECQ na hindi po pwede dati? Yung malls and commercial centers, non-leisure only, in line with yung ating mga sinasabing mga guidelines. No? Yung one person for 2 square meters, yung wearing of mask, temperature check, at saka yung 26 degrees na temperatura, walang wifi. So, allowed po sila sa modified ECQ, pero partially allowed pa rin po yan. Ibig sabihin, 50% lamang. At ma-allow po sila sa ECQ. Ang dining, ang restaurant,
allowed po sila pero take out lang at saka delivery. Yan po ay under ECQ, modified ECQ at GCQ. Although pagdating sa GCQ, meron pong review na isinasagawa. Pero sa modified ECQ, delivery and take out pa rin po. Wala pang dine-in. Ang mga barbero at mga salon, paborito ni Joseph Morong, hindi pa rin po allowed. Pahabaan ng buhok. Mabuti na lang bionic hair ako. Anyway. Ang mga hardware store, dati hindi po pwede po sa ECQ. Ngayon, 50% po pwede na sa modified ECQ at pwede na po sa GCQ. Ang clothing and accessories, dati bawal, ngayon po 50%. Ang mall-based government frontline services, ito po siguro yung mga NBI clearance, dati hindi po pwede sa ECQ, ngayon 50%. Ang hardware stores, yun nga po, 50%. Ang bookstores and school and office supply stores po pwede na po 50% sa modified ECQ. Ang baby care supply store, 50% po allowed. Ang pet food and pet care supplies, dati bawal, 50% allowed na po ngayon. Ang flower, jewelry, novelty, antique at perfume shops, 50% allowed po ngayon sa modified ECQ at papayagan na sa GCQ. Ang mga toy stores, ito po ay para lang bumili ng laruan, hindi po pwede yung mga playgrounds and amusement area, no? Hindi pa rin po pwede yun, no? Pero yung mga toy stores mismo, 50% pwede na mag-operate sa modified ECQ at pwede na sila sa GCQ. Category 4, ito pa rin po yung kahit anong quarantine zone, bawal pa rin. Gyms, fitness studios, and sports facilities. Mag-ano na lang po kayo, mag-internet. Ako nagsusumba ako sa internet. Entertainment industries, cinemas, theaters, karaoke, bars, etc. Bawal pa rin po. Kid amusement industries, mga playrooms at rides. Libraries, archives, museums, and cultural centers, bawal pa rin po. Tourist destinations, bawal pa rin po. Travel agencies, tour operators, reservation service, and related activities, bawal pa rin po dahil wala naman pong commercial flights pa. Personal care services, mga massage parlors, naku natutuwa ang mga misis at saka mga sauna bath, sarado. Ang mga facial care and waxing, sarado din po. I'm sure walang misis ng mga sekretary na kasama natin ang natutuwa na sarado ang mga massage parlors. Hindi sila nagpupunta ron. Okay? Now, kinakailangan po tayo maging flexible dahil ang ating palantuntunan nga po ay hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti. Kapag dumami po ang kaso, babalik at babalik tayo sa GCQ.